trumpet and loud let it ring, Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing, Jesus is coming again. Coming again, coming again, Jesus is coming again. Jesus is coming soon, very soon. Are you ready? Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Jesus says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter into the kingdom of heaven, but only those who are doing the will of my Father." Coming again, Jesus is coming again. Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Biyernes ang muling ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay at advance happy vesper, happy Sabbath sa lahat naman po ng ating mga kapatiran. Welcome po sa atin pong live na programa. Ang petsa natin ngayon, July 4, 2025 sa ganap na alas 5:35 ng hapon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang ating nung paksang pag-uusapan ay may kinalaman sa closing work of the heavenly sanctuary. Be prepared. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan. Yan po ang ating paksang lilimiin at hihimay-himayin. Kung nagnanais din po kayong mag-forward ng inyong mga biblical questions, ay malaya nyo pong may padala yan sa inbox ng ating official Facebook page. Ito po na nakikita po ninyo sa screen. Ang atin pong Reasons of Faith official Facebook page. Ano ho? Diyan po sa inbox, tiyak may pipila po natin ang inyong pong mga katanungan. Okay? Anyway, yung atin pong gagawin paksa ngayon, galing din po ito sa tanong ng isa nating kapatid. Mamaya po, ipapakita po natin sa inyo. Ano ho? So, yan po ay ginawan lang natin ng atin pong pinaka-title, yung kaniyang tanong. Mas pinalawak po natin. Okay? Para mas marami po tayong mapupulot na kaalaman mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kung nais niyo po namang mapanoorin yung atin pong mga video sa atin pong YouTube channel, yung mga recorded Facebook live po yan, ay malaya po kayong mapuntahan yan at pakisubscribe na rin po at i-share sa atin pong mga kapatid at mga kaibigan yung mga video po na mapapanood po natin dyan. Ganun din sa kasalukuyan po natin na Facebook live, ay malaya po kayong ma-share yan at yan po yung atin lamang tanging request na may share po natin yung atin pong video sa kasalukuyan, ano ho, para makinabang din yung marami nating mga kaibayo at maging sa atin pong mga kaibigan. Ang programa pong ito, we don't take side, we take stand. Wala po kaming pinapanigan, ngunit meron po kaming tinitindigan. Biblia, Spirit of Prophecy, and our 28 fundamental doctrines. So yan po yung atin hong ipinapaalala at ipinapaunawa marahil lalo sa mga bago nating taga-subaybay ngayon. At kunin ko na rin po yung announcement. Meron po kaming isasagawa dyan po sa Paradahan Seventh-day Adventist Church dyan po sa Tanza, Cavite. Magsisimula na po ito this coming Sunday.
Yes po, this coming Sunday. Ayan ho, July 6 up to July 12. 6:30 p.m. magsisimula po yan gabi-gabi, yung 7 Seals of Revelation, Revival and Reformation Seminar ng ating mga kapatiran po dyan sa pangunguna ng mga elders dyan at nang nag-arrange ng invitation natin sila Brother Robert Aviles. Ano ho? Pero yung pinaka-final po ay Sabado ng umaga. Alas 11 po yan, yung ikapito, Sabado po ang pagtatapos nito. So yung unang 6 na gabi, simula sa Linggo hanggang Biyernes ng gabi, 6:30 po ang simula ng programa. At matatapos po yan mga bandang alas 8 ng gabi. So yan po, Linggo hanggang Biyernes, gabi-gabi po. At pinaka-final, yung 7th seal, Sabado po ng alas 11 ng umaga, isasagawa po natin ito. So yan po yung atin pong paanyaya at patuloy na pagpapabatid ng atin pong isasagawang 7 Seals of Revelation, Revival and Reformation Program ng ating mga kapatiran dyan po sa Paradahan. Okay, so yun po yung ating mga announcement. At syempre, yung mga nanditong maagang-maaga ay atin pong babatiin sila Brother Jesse Obrero as always, Brother Vernon Arguelles from Australia, Brother Chris De Leon, Brother Ronald Baisa mula po dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, Brother Cesar Santa Maria mula po dyan sa Wawa Seventh-day Adventist Church sa Tanay, Sister Mercy Paco from Carmona, Cavite, Brother Ray Dinore from Northern Mindanao, Brother Aham De Leon mula po dyan sa Caloocan Center Church, GBF Heron, Brother Nelson Ganyola mula sa Los Baños, Laguna, Sister Mila Bilar, Brother Jason Mendoza as always, dyan po sa Orbistondo sa Pangasinan, at ganun din si Pastor Romer Apilit, dyan din po sa Orbistondo. Kapatid na Maru Zolweta, Lay Zab, si kapatid na Jojo Bako na napakasipag mag-forward ng stars. Praise the Lord kapatid, at sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Brother June Bilar at sila Sister Josie dyan po sa Park Home Seventh-day Adventist Church sa Muntinlupa. Sister Ligarda Tora, salamat sa inyong pag-share. Yes po, yan po yung ating tanging pakiusap. Habang nanonood po kayo, maging kabahagi sa pagpapalaganap ng ating ebanghelyo. Sister Rhea Cadalzo Ortega, binabati natin. Sister Helen Aaron from Park Homes. Brother Oscar Blancaflor from San Pedro City, Laguna. Brother Mark, sila Brother Richard Galang dyan po sa Quezon City, binabati po natin. At si Agent Lopez, binabati natin, yung ating kaibigang taga-subaybay dyan sa Quezon City Municipal Hall. Mga kaibigan po natin dyan na regular na sumusubaybay sa pamamagitan ng pag-share ni Brother Richard Galang. Salamat kapatid ha. Sister Lucy de Guzman, Annalena Aurelianeda from Paradahan Seventh-day Adventist Church, yan po sa Tanza, Cavite. Sister Josue Sharot, yan. Melissa Ramos, Brother June Reyes, Brother Tofi De Leon, Mild Red, Sister Nancy Amar, si Brother Welmar Vosotros Bogos mula po dyan sa Baguio, dyan po sa Pines Seventh-day Adventist Church. Binabati ko po kayo lahat dyan, ng mga elders at sa lahat ng mga kapatiran po dyan. Okay, so yung iba mamaya naman, pero babatiin ko muna sila Sister Baby at Brother Boyet Reyes na regular nating taga-subaybay. Ganun din ang aking kapatid Jenny Abreu sa Tondo at si Brother Jemar Sarmiento. Ganun din si Brother Nanding Fernando. Okay, so yan lang po muna, at mamaya naman po yung iba. Pag nakita ko po, babatiin ko po. Ngayon muna ay magtatalaga muli tayo sa atin pong Panginoon bago natin simulan ang pagtalakay ng isang mahalagang paksain pong ito at sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat
na muli ay pinagkaloob ninyo na kami ay makapagtanghal sa pamamagitan ng programa. At harinawa Ama, ang banal na Espiritu ay patuloy na kumasi sa inyong abang lingkod upang ang mga salita na nagmumula lamang sa inyo, harinawa ang lumabas sa aking mga labi, at ito'y magdala ng inspirasyon, pag-asa, kapayapaan at kasiglahan ng pananampalataya ng bawat isa. Salamat Ama na ang inyong pakikisama ng banal na Espiritu ay aming mararanasan, at ganun din ang pagdadalisay mula sa aming karumihan ng kasalanan ang amin pong maranasan sa mga sandaling ito upang ito'y hindi maging hadlang sa pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't isipan. Salamat sa kapayapaan at pag-asa, salamat sa pagpapatawad, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, tayo magsimula na. Ayan, may tanong lang muna ako sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Sumasabay na ba yung audio sa atin pong video? Sana sabay na. Medyo kinalikot natin ng konti po ito at sana ay umokay na. Okay? So, yun po yung tanong ko. Sana sabay na yung ating video dito po sa ating audio. Okay? So, anyway, eto na, magsisimula na tayo. Dito po sa ating paksa na may kinalaman sa closing work in the heavenly sanctuary. Okay. Ayan. Ito pong paksa na ito, binigyan lang natin ng title kasi po galing ito sa magandang tanong ng atin pong taga-subaybay. At yung ibang mga tanong po na nakaraan pang mga tanong, nakapila naman po yan ha. Talagang pinagsikapan natin na ma-retrieve, no? Kasi nung nakaraan, merong mga tanong na binasa natin nung tapos na tayo. Nabitin tayo ho doon, syempre. Kaya babalikan po natin yon, basta ipila po natin. Okay? So, ito, sa atin pong papaksain ngayon na buhat sa tanong, ang tanong kasi ay galing kay kapatid na Dodong Bituon Lapis. Ang tanong ko, Brother Sarmiento, ang SDA ba ay hindi tatalikod kay Kristo sa huling araw? Yan ang magandang tanong mula po sa ating taga-subaybay at taga-panood. Yung SDA ba ay hindi tatalikod kay Kristo sa huling araw? Okay, babasahin po natin sa Biblia ang matagal na nating tinatalakay na kumakatawan ang mga karanasan sa isang tinutukoy na nalabing binhi, yung Remnant Church ayon sa Apokalipsis 12, ang talata po ay 17. Ang sabi po dyan, kapatid na nagtanong o kaibigang nagtanong, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Napansin po natin dyan yung patungkol sa kinagagalitan ng dragon na nalabi, remnant of the seed of the woman. Yung woman, yan po yung true church. Ano ho? At meron siyang nalabi o remnant. Ang katangian, nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. So ito po yung katangian nila, masunurin sa kautusan ng Diyos, kaya galit si Satanas sa mga masunurin sa kautusan ng Diyos at merong patotoo ni Jesus. Ito po kumakatawan sa karanasan ng visible remnant Seventh-day Adventist Church. Ayon sa marami nating ipinakita simula nung tayo nag-program, mga katunayan na ito'y kumakatawan lamang sa visible remnant. Ano ho? Na babakahin ng dragon. So ang tanong nga dito, tatalikod ba ito? Itong remnant na ito. Tandaan natin mga kapatid at mga kaibigan, ang remnant church sa huling araw na ito, pinapangunahan ng Diyos. At madalas nating sabihin, ang kaligtasan ay individual na binibigay ng ating Panginoon at yan ay nakadepende rin sa pagtugon ng taong ililigtas ng ating pong Panginoon. So ang kaligtasan ay walang kinalaman sa tinatawag na
samahan. Although merong samahang iglesia na inihula sa Biblia, ito nga pong remnant na kinagagalitan ng dragon, pero nakadepende kasi sa mga miyembrong nandito kung hanggang saan sila tatagal sa pagkapit sa Panginoong Hesus dahil doon sa gagawin ng kaaway na pagbaka sa kanila. Pero merong maipuproduce pa rin ng Panginoon. Ito ang good news. Ang sabi sa Apokalipsis 14:12 bilang tuwirang pagsagot, no? Kung tatalikod ba, ang sabi diyan, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ito merong commendation na ibibigay ang Panginoon sa kanyang bayan. At tandaan natin, kapag bayan o people of God or church of God ang pinag-uusapan sa Biblia, meron tinatawag na visible, kaya napansin nyo kanina, binabanggit natin yung term na visible, remnant, at meron tinatawag na invisible church. Yung invisible church, yun po yung sinasabi ng Panginoon by principle sa Juan 10:16, na meron pa akong mga tupa na wala pa sa kulungang ito. At ganun din sa Apokalipsis 18 talatang 4, na ang sabi ng Diyos, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, saan Kanya? Sa Babylon. Merong mga lingkod ang Diyos na hindi pa nila nalalaman na nandoon pa sila sa Babylon Communion. At kapag narinig nila ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu through the loud cry power, ayon sa talatang 1 at 2 ng Apokalipsis 18, lalabas sila sa dakilang Babylonia, yung spiritual Babylon. Yung mga lalabas, yun yung tinatawag na invisible church. At sino yung tumatawag sa kanila? Yun yung visible church na binabaka ng dragon sa Revelation 12 verse 17. Yung visible remnant people na kumakatawan saan? Sa Seventh-day Adventist Church. So ngayon, merong na-produce ang Panginoon. Pero syempre, hindi lahat. Ayon din sa hula ng Biblia, maging sa Spirit of Prophecy, at yan ang babasahin natin ngayon sa atin pong pag-aaral. So sinagot lang natin unang-una yung punto doon, and then itutuloy-tuloy natin ang paliwanag. Kasi nga po, itong remnant church ang Panginoon ang nagtatag. Sa loob ng tinatawag na church sa kabuuan, visible at invisible, meron diyang tinatawag na tares o panirang damo. At syempre, nandyan yung wheat or mabuting binhi. At syempre, yung mabuting binhi, ito yung mga i-commend ng Panginoon sa huling araw na ito, na mga nagtiyaga sa kabila ng hirap na dadanasin nila sa ginagawang pag-uusig ng kaaway. Magtsatsaga sila sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, sa pagsunod sa kanyang mga utos, and then nakita ni Juan na sila'y nasa bundok ng Sion. Ang bundok ng Sion sa Biblia ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos. Eto, titingnan natin at habang lumalaon yung ating ginagawang pagtalakay na ito mula sa magandang tanong, i-share nyo lamang po. Yan lamang naman yung request po natin dito sa ating programa. Napakadaling pindutin. Share nyo po para mas maraming makinabang, at praise God, makikinabang sila dahil po sa inyong pagsishare. Ano ho? So basahin ko na yung nakita ni Juan na nandoon sa bundok ng Sion. Itong nasa Apokalipsis 14:1. At patuloy, sabi rito, at tumingin ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya. Stop ko muna ho dito. Sinasabi rito ni Juan na yung kordero, syempre kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Yung kordero ika ay nasa bundok ng Sion. Ito nga po ang kumakatawan sa Kingdom of God. Nakasama sino? Yung 144,000 na mga may pangalan niya. Ano ho? Yung 144,000, ito yung mga tao na sinasabi doon sa Revelation 14, verse 12, kasi ito verse 1, na narito ika ang pagtitiyaga ng mga banal na nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. So ito po yung 144,000 na ipuproduce ng ating
Panginoon. Sa kabila ng matinding pagbabaka mula sa kaaway, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus, sinustain sila para sila'y makasurvive. Pero syempre, yun nga, matibay, ayon nga sa kasabihan. Kaya doon base sa tanong, as a church, syempre, merong wheat, merong tares, merong ligtas, merong hindi. Pero ang church, mananatiling tatayo yan, kapatid na nagtanong. Okay, tuloy natin ang pagbasa, talon tayo sa verse 4. So itong 144,000, yung karakter ni Kristo, karakter ng Diyos, ay na-reproduce sa kanila. Yun yung kumakatawan sa pangalan, nakasulat sa kanilang mga noo. Okay, sa verse 4, puntahan na po natin. Ang sabi po rito ng talata, at ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y malilinis. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. So ang mga ito malinis, na-purify nila ang kanilang mga sarili. Hindi po sila nagpakahawa sa mga maling turo at sila'y nagsilabas nga sa maling turo. At kaya sila'y malilinis at yan ay paulit-ulit na panawagan sa Biblia na i-purify natin ang ating mga sarili, ang sabi ng ating pong Panginoong Diyos. At ang mga ito, saan man pumunta si Kristo, sumusunod sila. Hindi po sila naliligaw ng landasin. At ang pangalan ng kaniyang ama, ito, binalikan lang natin uli yung binanggit natin kaninang patungkol sa karakter. Balik tayo sa verse 4. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. So yun yung 144,000, mga ligtas yan sa buong sanglibutan. Ito po ay symbolic number, hindi po yung literal ng maliligtas lang 144,000. Ang katangian nga po nila, pansinin natin sa verse 5, ang sabi po rito ng Panginoon, at sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Spotless po sila. So yung panawagan ng Panginoon na maging walang kapintasan, maging walang dungis, no? Hindi po kasi sila mga sinungaling. Yun yung magandang karakter. Kasi nga ayon sa Apokalipsis 21, talatang 8, walang makakaakyat sa langit na sinungaling. Anumang degree ng kasinungalingan, pumipiyok. Anumang degree ng kasinungalingan, maliit man yan, kasinungalingan pa rin yan. Huwag nating i-justify o bigyang katuwiran yung mga white lies. Hindi totoo yan. Walang maliit na Diyos na pwede ninyong pagsinungalingan. So dapat hindi sinungaling. Ayan ho yan, yung katangian ng mga yan. Di ba? So maganda at makikita agad natin kung bakit ang Panginoon ay kasama nila at hindi naman tayo makakarating sa kaharian ng Diyos kung hindi dahil sa kordero. Kaya nga nandoon yung 144,000 dahil sa kordero. Tandaan natin yan, mga kapatid at mga kaibigan. At yung mga taong yan po yung syempre kabilang doon sa mga lingkod ng Diyos na mga hindi binaliwala yung pangangaral ng everlasting gospel, ng 3 angels messages. Kaya nga po sila sa kabila ng mga pag-uusig, matyaga nilang sinusunod yung misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang bayan. Okay, so yan po yung mga pundasyon mula sa mga talata po ng Biblia na atin pong nabasa po dyan. Okay? So, okay na po. Okay na po. Oh, thank you, Sister Sister ba to? Josue. Okay, brother malamang to. Okay na. Yes, Brother Jun Reyes. Yung audio natin, yung video, nagsisync na. Praise the Lord. Sister Mercy Paco, Brother Vernon, thank you sa mga sumagot doon po sa tanong natin kung sabay na ba yung audio at yung ating video. Nakalikot kasi natin ng konti kanina, and praise God, okay na raw. Ngayon, dyan po ang pinakapundasyon natin doon sa pagsagot sa tanong, Biblia, Ganun ho yun. Tapos, merong supporting passages, lagi natin ginagawa yan, from Spirit of Prophecy. Tingnan natin sa selected messages,
Book 2, page 380. Sabi rito, the church may appear as about to fall, but it does not fall. Kapatid na nagtanong, it remains while the sinners in Zion will be sifted out. The chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal. But nevertheless, it must take place. Napansin niyo ho, sinasabi sa SOP, yung sinagot na natin mula sa Biblia, na sa araw, ito kasi ang context nito, sa panahon po ito ng implementation ng Mark of the Beast. Itong sinasabi sa selected messages na binasa natin, na ang iglesyang ito, itong remnant church, animo babagsak. Parang babagsak, ngunit hindi babagsak. Napansin niyo yon, yung pagkakaiba? Parang babagsak, may appear as about to fall, but it does not fall. Bakit? Ano yung lagi nating sinasabi rito? Ang ating Panginoon ang pinakakapitan ng barkong ito. Mananatili itong iglesia. Tatayo ito, kapatid, kahit sabihin it appear as about to fall. Hindi siya fall. It appears as about to fall. Mananatili siya. Samantalang ang mga sinners dito sa kingdom na nagpaprofess na lingkod ng Panginoon ay will be sifted out, mawawala po rito. Ito yung tinatawag na shaking and sifting. Pagliliglig at pagsisift para sila'y mailabas. The chaff, yung ipa, ay mahihiwalay doon sa trigo. Naranasan nyo po yun. Kahit yung palay lang. Sa probinsya, siyempre laking probinsya ako, alam ko kung paano, especially yung pagtatahip. Tahip. Sa probinsya, bago namin isaing yung bigas, tatahipan muna. Kasi merong mga ipa po yan. Dahil noon, siyempre, ang proseso noon, pinapagiling namin yung palay, at siyempre, hindi pa perfect yung sistema noon ng technology. Medyo matagal na no? So, bago namin isaing, yung bigas, magtatahip muna kami. Sa proseso na yun ng pagtatahip ng bigas, nahihiwalay yung ipa, yung mga maliliit na ipa, doon sa pinakabutil na palay. Tahip, then sift. Liglig. Tahip, then sift. Ano yung na-sift? Yung lumabas. Yung ipa. Bakit sila na-sift? Magaan sila Samantala yung butil, mabigat kasi butil yun. Mabigat na natili sila sa loob sa kabila ng shaking and sifting. Napansin niyo yung principle? So kagaya ng sinasabi po rito, yung ipa, yung chaff, may hiwalay talaga yan sa trigo, doon sa butil. At ang sabi rito, this is a terrible ordeal. Siyempre nakakalungkot yan, terribling sitwasyon yan. Pero kinakailangang mangyari. Napansin niyo po yun, kinakailangang mangyari yung shaking and sifting. Yan yung binabanggit ko sa pasimula pa lang, kapatid na nagtanong, at maging sa iba nating mga kapatiran at mga kaibigan, na bagamat ang church, ay hindi babagsak, merong mga miyembro na kumakatawan sa ipa or chaff na maaalis po rito. So, bakit sila naalis? Bakit sila naging ipa? Kasi hindi sila nagkaroon ng alin? Walang sustansya. Hindi sila nagkaroon ng sapat na sustansya sa kanilang pagkatao. Hindi sila nagkaroon ng bunga na inaasahan ng ating Panginoong Diyos. Ayan po yun. So the church may appear as about to fall, but it does not fall. Yan po yun, kaibigan o kapatid na nagtanong. Ngayon, dito po sa ating panuntunan na nakita at natutunan sa Biblia, kinakailangan po lagi nating panatilihin yung pamantayan. Yung standard. Anong standard? Salita ng Diyos. Hindi yung salitaan lang ng kung sino-sino. Salitaan, daldal mula sa tao. Salita ng Diyos. Yun yung gawin nating panuntunan. Huwag nating ibaba yung standard. Kasi pag binaba mo yung standard, naku po, hindi mo mapapansin na hindi ka nagkakaroon ng laman sa buhay mo. Napakahalaga yung laman. Yan yung pinakabunga ng transformation
na ginagawa sa atin ng Panginoon. Don't lower the standard. Gusto kong basahin ito na binabanggit sa Spirit of Prophecy. Ito po, sa Christian Education, page 42. If you lower the standard, etong babasahin ko, mga principle ito kung paano mananatili bilang lingkod ng Panginoon dito sa loob. If you lower the standard in order to secure popularity and an increase of numbers, and then make this increase a cause of rejoicing, you show great blindness. If numbers were evidence of success, Satan might claim the preeminence. For in this world, his followers are largely in the majority. Napansin niyo po yung principle na gusto po nating i-share po sa inyo. Ayan po, sinasabi rito kung ibababa natin yung pamantayan o standard, yung sukatan, para lamang makamit natin yung popularity. Ayan, marami po diyang nahuhulog sa salitang popularity. Pasikatan na lang yung dating. Hindi na nangingibabaw yung espiritu ng Panginoon Espiritu ng pagiging makasanglibutan na lang yung umiiral. So, delikado yan. Para masecure yung popularity, ibababa mo yung standard para dumami kayo. Kasi sabi, increase in numbers. At gagawin ninyong pagsasaya, itong pagdami ng bilang, gagawin ninyong panuntunan kasi dumami kayo. Walang masama na dumadami ho tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, principle, kung paano kayo dumami. Kung dumami kayo dahil sa pagbaba mo ng pamantayan ng salita ng Panginoon, ang sabi dito, nagpapakita ka ng pagiging bulag. You show great blindness. Dahil, by principle, kung ang bilang ay katunayan ng tagumpay, edi si Satanas ang panalo. Satan might claim the preeminence. Bakit? Dahil sa sanglibutang ito, yung tagasunod ni Satanas ay nasa majority. Sabi nga ng Biblia, ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. So yung followers ni Satan in this world ay nasa majority. So kung paramihan lang ang usapin, ibababa mo yung standard, delikado po yon. Okay? So yan po ang nais ng Panginoon. Dahil pinapakita natin dito yung mga principle, ingat kayo red flag kapag ganon yung inyong naririnig sa sino mang mangangaral, sa labas man o kahit dito. Red flag po yon. Sabi nga po rito sa TGD 319 paragraph 4. Okay? The truth was never found among the majority. It was ever found among the minority. Yung katotohanan ay nakikita yan. Saan? Sa minority. Hindi po sa majority. So, kaya ngayon yung binabanggit natin kanina, pinapalawak natin yung magandang tanong. Sinasamahan natin ng mga principles na pwede nating matutunan. Ngayon, bakit yung binanggit doon kanina sa selected messages, even that this church may appear as about to fall, it does not fall, pero magaganap dito yung shifting ng mga chaff or ipa. Ito naman sa Testimonies, Volume 5, page 136. When the religion of Christ is most held in contempt, when His law is most despised, then should our zeal be the warmest and our courage and firmness the most unflinching, to stand in defense of truth and righteousness when the majority forsake us. Ito ang mangyayari ho talaga dyan. So, meron talagang mga tares, mga chaff na tinuturing dito, majority. To fight the battles of the Lord when champions are few. Yung mga champion, kokonti lang yan. At sabi nga, this will be our test. At this time, we must gather warmth from the coldness of others, courage from their cowardice, and loyalty from their treason. Marami na talaga na bumabaliktad ho talaga, lalo na sa panahong ito, hindi na nagtatapat doon sa kung ano yung sinasabi ng Biblia, ng Spirit of Prophecy, at ng ating fundamental doctrines. Tumatayo na sila sa tinatawag na majority at nawawala na yung principle kung ano ang dapat maging pangunahin o pamantayan. Doon na sila tumatakbo sa paramihan.
Sabi nga rito sa letters 23, as it was in the days of Noah, so shall it be when the Son of Man be revealed. In the days of Noah, the majority of the people were opposed to truth because truth restricted their licentiousness and their violence and crime. Ayan ho, dito meron paghahambing kung paano sa panahon noon ni Noe. Ganun din sa panahong mahayag ang anak ng tao. Sa araw ni Noe, yung karamihan, majority, ay lumalaban sa katotohanan. Bakit? Yung katotohanan kasi ang pumipigil sa kanila para magawa nila yung kanilang mga gusto. Kaya, di ba, sa panahon natin ngayon, kapag pinag-usapan yung salitang kasalanan, ginagawa na lang ng iba na i-justify yung kanilang mga kasalanan. Kasi daw, nasa sinful nature tayo. So, ang kasalanan, lumalabas sa ganung pangangatuwiran, necessity. Hindi na itinuturo yung victory over sin by God's grace. Tandaan natin yun, yung mga principle na yan. Ang kasalanan, choice, na pagtatagumpayan yan by God's grace. Habitual na pagtatagumpay. Kaya, sanctification is a work of a lifetime. Yung pagpapabanal, gawain yan habang buhay. Yan yung tandaan natin sa bagay na ito. As the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth abandon their position and join the ranks of the opposition. Habang papalapit yung bagyo, ano yung bagyong pinag-usapan sa context na ito? Ito yung implementation ng mark of the beast. Yung malaking bilang na nagkaroon din naman ang pananampalataya sa mensahe ng ikatlong sinugong anghel, ngunit hindi napabanal sa pamamagitan ng pagsunod or obedience sa katotohanan, iiwan nila yung kanilang posisyon at papanig sa kaaway. Kaya nga nabanggit ko kanina, meron ng bumabaliktad ngayon pa lang, nakikita natin by principle. Kasi unti-unti naman yan Hindi napapansin ng tao na nawawala na pala siya sa katotohanan. Bakit? Binibitawan niya yung mga principle na kinapapalooban kung paano ipanatili. Especially yung mission ng church to preach the three angels' messages. Kaya nga, as the storm approaches, malaking bilang na dati naniniwala sa three angels' messages, pero hindi naman sila napabanal sa pamamagitan ng pagsunod kasi nga ayaw nilang sumunod. Si Kristo na raw ang sumunod. Yun yung mga delikadong pangangatuwiran. Kaya nakakatakot sa mga ganun ang isipan dahil hindi nila napapansin na nauuwi na sila sa pagtalikod. Kaya nga, yun yung binabanggit natin, mga principle. Na yung mga tipong pinagbabatayan ng ating paniniwala, yung mga sa tingin natin kilala, sa tingin natin mataas ang antas ng naabot sa lipunan, huwag ganon kasi paulit-ulit po na sinasabi sa Biblia, ang sinasabi sa Prophets and Kings, yung mga principle, ayon dito, babasahin ko po, many a star that we have admired, for its brilliance will then go out in darkness. Maraming itinuturing natin na mga bituin, hinahangaan natin dahil sa kanilang kakinangan ay lalabas patungo sa kadiliman. Hindi nila kakayanin dahil hindi sila napabanal sa pamamagitan ng obedience or pagsunod sa ating Panginoon. So ngayon, dahil nga ang title nga natin ayon doon sa tanong ay yung gawain ng Panginoon. Yung nagtatapos na gawain sa santuario sa langit. The closing work in the heavenly sanctuary. So, kinakailangan tayo na naghahanda. Yun naman ang panawagan din ng Biblia. Maging handa tayo. Pansinin natin. Bukod sa sinasabi na maraming beses natin binasa sa Biblia, especially sa Hebreo, Kapitulo 8, talatang 1 at 2, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na nagmiministeryo sa langit. Ito naman, sa Great Controversy, page 425. Those who are living upon the earth
when the intercession of Christ shall cease in the sanctuary above, are to stand in the sight of a holy God without a mediator. Their robes must be spotless. Their character must be purified from sin by the blood of sprinkling. Ang sabi ho rito ay napakaliwanag. Yun ikang mga nabubuhay sa sanglibutang ito, no? Habang yung pamamagitan ni Kristo sa sanktuaryo sa langit ay magtatapos na, ay tatayo, once na natapos yung pamamagitan ni Kristo, ay tatayo tayo sa harap ng banal ng Diyos na wala ng tagapamagitan. Kaya kinakailangan na yung ating kasuotan ay walang dungis. Yung ating mga pag-uugali ay dapat malinis. Mula saan? Sa kasalanan, sa pamamagitan ng dugo, of course, ng ating Panginoong Hesus. So meron pong dinidescribe dito, at yan din po ang sinasabi sa Biblia, mamaya babasahin ko po, na meron sa huling araw na ito na ating kinakaharap, na kapag natapos na ng Panginoong Hesus yung kanyang pamamagitan, ayon sa Hebreo chapter 1 o chapter 8 verses 1 and 2, yung ating ministro, yung ating dakilang saserdote, sa santuaryo sa langit, na mamagitan, yung second phase of His ministry, from Daniel chapter 8 verse 14, yung may kinalaman sa cleansing of the sanctuary, na sa theology nga natin, nagtapos, ayon sa hula ng Biblia, noong 1844, yung 2,300 days, when it comes about cleansing of the sanctuary in heaven. So ngayon, binabanggit dito na merong point of time na kapag natapos na ng Panginoong Hesus yung kanyang pamamagitan sa santuaryo sa langit, haharap tayo sa Diyos na walang tagapamagitan. So kinakailangan, dahil tapos na yung kanyang pamamagitan, tayo ay masumpungang alin? Walang dungis. Tayo ay masumpungang alin? Malinis mula sa kasalanan. Yun po ang sabi po rito. Ngayon, through the grace of God, under own diligent effort, they must be conquerors in the battle with evil. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng kanilang alin? Diligent na paggawa, effort, diligent effort. Dapat tayong magtagumpay sa ating mga kasalanan. O hayan ho, paulit-ulit na sinasabi, maging sa Biblia, itong binabanggit na ito, to work out your own salvation with fear and trembling. Again, grace is not against effort. Grace is against merit. Hindi ho masama yung effort na ito kung naintindihan mo na yung effort na yon ay naiproduce ng grace. Hindi po yan meritorious. Okay, so, yung paghahandang ito kasama yung diligent effort na maging conquerors tayo. Sinong magsasabing hindi tayo dapat magtagumpay sa ating kasalanan? Meron bang mga preacher na lalabanan yung idea na yon? Na magtagumpay ka sa iyong kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Meron bang lalaban dun sa puntong yon? Of course, walang matino na preacher ng Panginoong lalabanan yan. Again, kinawalify ko, nakakwalify. Walang matinong preacher na lalabanan na siya'y magtatagumpay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos to conquer his own weakness and sinful act. So, merong pagtatagumpay na ipinapangako ang Panginoon. Sabi pa ho rito, while the investigative judgment is going forward in heaven. At yan nga po since 1844. While the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purification, of putting away sin among God's people upon earth. So saan inaalis yung kasalanan? Doon ba sa langit? Hindi. Dito sa earth. Samantalang si Kristo ay meron pang pamamagitang ginagawa doon sa sanktuaryo sa langit.
yung mga kasalanan ng mga totoong nagsisi ay inaalis doon sa aklat sa sanktuaryo sa langit. So merong tinatawag na special na gawain tayo. Yun yung binabanggit sa title natin. Sa closing work in the heavenly sanctuary, be prepare. At ang preparation na ito ay composed ng special work of what? Paglilinis. Kaya nga sabi sa Biblia, maging malinis kayo. Yung kasalanan, alisin ninyo. And again, ulitin natin, ang special work na ito is lifetime. Sanctification is a work of a lifetime. So merong special work na gagawin ang mga professed people of God on this earth, visible or invisible church. Putting away sin among God's people upon earth. Dito po inaalis sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, pinapractice ng mga believers ang alin? Pagtagumpay sa kasalanan. At kayang pagtagumpayan dahil yan ang inihalimbawa ng Panginoong Hesus. Kayang pagtagumpayan sa pamamagitan ng sarili mong lakas, hindi sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon, ng banal na Espiritu, ng kanyang biyaya. Ayan, kompleto ho yan ha. So yan po yung gampanin na dapat nating gawin at paghandaan habang naghihintay tayo, lalo na sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon sa sanktuaryo sa langit. Tinalakay po natin yan last time out, yung may kinalaman sa gampanin sa sanktuary sa langit. Pinakita yan sa gawain dito sa earthly sanctuary. Punta tayo sa Biblia, 1 Thessalonica 5:23, at pakabanilin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So ay napakaraming mga talata po sa Biblia yung pagnanais ng Panginoon na tayo'y maging mga mananagumpay. Yan po yung paghahandaan na ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon para maging handa tayo sa kanyang pagdating. Pansinin niyo pa ang sinasabi, balik tayo sa Great Controversy. This work is more clearly presented in the messages of Revelation 14. When this work shall have been accomplished, the followers of Christ will be ready for His appearing. So ang gawaing ito ay mas maliwanag na isinasaad sa mensahe ng Revelation 14, the three angels' messages. When this work shall have been accomplished. So yung mga tagasunod ni Kristo maging handa o magiging handa sa kanyang pagdating bilang isang bride. Sabi ho rito sa Efeso 5:27, upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Diba? Sa napakaraming talata ng Biblia, iharap tayo kay Kristo, walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot. Dungis, kulubot, kapintasan ng alin? Kasalanan. So bago pa dumating si Kristo, meron ng purification dito sa lupa na ginagawa ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. The work of the investigative judgment and the blotting out of sins is to be accomplished before the second advent of the Lord. So maliwanag ho rito, yung gawain ng masiyasat na paghukom at ang pag-aalis ng ating mga kasalanan ay ginagawa bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi doon sa panahong pagdating ni Kristo. Bago pa lang dumating si Kristo. Kaya nga inaalis yung kasalanan. Yun yung ipinapakita sa earthly sanctuary through the Day of Atonement. Okay? Eto. Sabi sa page 428, the proclamation, "Behold, the bridegroom cometh" in the summer of 1844 led thousands to expect the immediate advent of the Lord. At the appointed time, the bridegroom came not to the earth as the people expected, but to the Ancient of Days in heaven, to the marriage, the reception
of His kingdom. Di ba? Merong proclamation sa Biblia. Yung sigaw na, behold, the bridegroom ay dumarating na. At ito nga po yung naganap sa kasaysayan in the summer of 1844 na nagdala sa marami na inasahan nila yung pagdating ng Panginoon nung panahong yun. Ngunit sila nga po ay nabigo dahil hindi yun po yung event na binabanggit doon sa talata na yun ng Biblia. Kaya nga, etong sa panahon, sa appointed time, itinakdang panahon, etong bridegroom darating, no? Hindi doon sa lupa. Ito nga nung naganap noong 1844 ay yung pagpasok niya doon sa the most holy place, doon sa binabanggit naman sa Daniel chapter 7, doon sa matanda sa araw sa langit, para doon sa kasalan. Yung kasalan na yun, kinakailangang magawa muna bago ang pagtanggap sa kanyang kaharian. Ulitin ko, merong ginagawang kasalan ayon sa Biblia, ayon sa Spirit of Prophecy, sa langit pa lang para matanggap yung kanyang bride. Babasahin po natin. They that were ready went in with him to the marriage. Kita nyo? Yung mga handa. Anyway, kumpletuhin ko muna. And the door was shut. They were not to be present in person at the marriage, for it takes place in heaven. While they are upon earth, the followers of Christ are to wait for their Lord when He will return from the wedding. Ayon sa Luke 12:36. Etong binabanggit ko po kanina, na meron munang gagawing kasalan sa langit. At yung mga handa ay papasok sa kasalang yon at ipipinid o isasara ang pinto. Yun yung isinasalarawan sa Matthew 25 patungkol sa 5 foolish at 5 wise virgins. So ito again, ang pinag-uusapan natin, yung closing work in the heavenly sanctuary patungkol doon sa tanong, natatayo ba ang SDA sa huling araw na ito? So binanggit na natin at pinaliwanag, natatayo ang church, ngunit merong mga ipa na lalabas dito sa church. At para hindi ka mapabilang sa ipa, pagtuunan mo ng pansin yung ginagawang kasalan ngayon ni Kristo sa langit. Not in person together with His bride, kundi, ano sabi rito? Not to be present in person at the marriage, for it takes place in heaven. Kung hindi in person, ano yon? Mamaya, titingnan natin. Kung hindi in person, papaano tayong masasama sa kasalan? Ano ho? At ang sabi rito, yung hindi nga po masasama sa kasalan, masasarhan ng pinto. Habang ayon dito, yung kasalan ay nagaganap sa langit, samantalang ang bride ay nandito pa sa lupa, na ayon sa Lucas 12, naghihintay sa Panginoon sa kanyang pagdating sa araw mismo ng wedding o kasalan. Paring sa iba, ba't parang medyo masalimot yata? Hindi, eto yon. Tuloy lang ho natin. Sa Luke 12:36, at magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y ay tumuktok pagdakay mabuksan nila siya. So may makikita tayo ritong mga naghihintay. At binabanggit dito, magsitulad tayo sa mga taong nangaghihintay sa Panginoon kung siya'y bumalik galing saan? Kasalan. So bago dumating ang Panginoon, merong kasalan siyang inatinan. At yung kasalang yon, ayon dun sa Spirit of Prophecy, sa langit. So ituloy lang po natin para lalong maintindihan natin yung paghahandang ginagawa at itong solemn closing work of God's or Christ ministry. Sabi sa Great Controversy, page 4-7, but they are to understand His work and to follow Him, eto na, by faith as He goes in before God. It is in this sense that they are said to go into the marriage. So ang pinag-uusapan dito,
may kinalaman sa investigative judgment. So dapat pala maunawaan natin yung kanyang gawain at sundan natin siya not in person but by faith habang siya ay pumasok at humarap sa Diyos. Ayon sa Daniel 7, humarap siya sa Ancient of Days at ang mga aklat ay nangabuksan. Yan na nga yung panahon sa gampanin niya sa Most Holy Place. So, yun yung kasalang tinutukoy na hinihintay natin ang Panginoon na matapos yung wedding na yun ayon dito. Sundan natin siya by faith, not in person. Habang siya'y pumasok sa harap or humarap sa Diyos sa panahong yon. At sabi nga rito, maliwanag, in this sense, sa ganong isipan, kaya sinasabi na sila ay pumasok sa kasalan. Eto po, tuloy pa ho natin. Sabi pa ho rito, in the parable, it was those that had oil. Ang tinutukoy naman parable dito ay yung 10 virgins sa Matthew 25. In the parable, it was those that had oil in their vessels with their lamps that went into the marriage. Stop ko muna dyan. Sa parable ng Matthew 25, binabanggit dito na yung mga merong langis na extra sa kanilang ilawan ay pumasok doon sa kasalan. At di ba yung 5 mangmang hindi nakapasok? Those who with knowledge of truth from the scriptures had also the spirit of grace of God, and who in the night of their bitter trial had patiently waited, searching the Bible for clearer light. So yung mga mayroong ekstrang langis, no, doon sa kanilang ilawan, ay pumasok doon sa kasalan at isinara nga po yung pinto. Ito ay kumakatawan nga doon sa investigative judgment na pumapasok tayo doon by faith, not in person, together with the bridegroom, na kumakatawan nga yung 5 na matatalino na pumasok doon sa kasalan by faith. These saw the truth concerning the sanctuary in heaven and the Savior's change in ministration. And by faith, they followed Him in His work in the sanctuary above. Sakto ho ba? Mga kapatid at mga kaibigan, nasundan ho ba ninyo yung sinasabi ho rito? Sa pamamagitan ng pananampalataya, kasama tayo dapat na pumapasok doon sa ginagawa ngayon. Ibig sabihin, be serious-minded. Anumang tinatawag na karumihan sa iyo, anumang tinatawag na mga kahinaan, kasalanang ginagawa mo, huwag mong i-justify. Dahil si Kristo ay nagdadalisay doon sa sanktuaryo sa langit. Nililinis niya yung ating mga kasalanan. Sinusuplayan niya tayo ng biyaya para maging matagumpay sa ating mga pagkukulang. Sinusuplay ng Panginoon habang nandoon pa siya sa sanktuaryo sa langit. So by faith, dapat meron tayong ganong understanding. Huwag nating baliwalain yung ating mga pagkukulang, yung ating mga karumihan, yung atin pong mga kasalanan. Dahil si Kristo since 1844, ginagawa niyang alisin yung ating mga kasalanan doon habang tayo ay nagtitiwala sa Kanyang magagawa ngayon ng bawat isa sa atin. Sa Matthew 25:10, pansinin po natin. At samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda, di ba? Nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. So dapat puspos tayo ng langis, ng banal na Espiritu ng Diyos, ng pagnanais na mabago ang ating larawan ayon sa larawan ng ating Panginoon. Doon sa pamamagitan ng pananampalataya, by faith, nagsisipasok tayo na kasama ni Kristo doon sa piging ng kasalan. And then ilalapat na yung pinto. Sabi pa rito, and all who through the testimony of the scriptures accept the same truths, following Christ, inulit-uli, by faith as He enters in before God to perform the last work of mediation. And at its close to receive His kingdom, all these are represented as going in
to the marriage. Ay, ano ang sinasalarawan doon? Tungkol doon sa piging ng kasalan. Na yung 5 na handa dahil kumpleto sila sa langis, merong hindi handa sa ginagawa ngayon doon na kasalan. So dapat masumpungan ho tayong handa doon sa kasalang yon para matiyak mo nga na nakatayo ka at nandito ka pa rin sa loob ng iglesia. Yun ho yung panawagan dito. Kaya nga ito nire-represent, ipinapakita na sila'y pumasok doon sa piging, sa kasalan, na kumakatawan saan? Sa huling gawain ng pamamagitan ni Kristo. Last work of mediation. Kaya nasa dulong-dulo na ho tayo ng panahon, papalapit na ho tayo doon. Ganun din, in the parable of Matthew 22, the same figure of the marriage is introduced and the investigative judgment is clearly presented as taking place before the marriage. Nakita natin dito, same figure din sa Matthew 22 ang ipinapakilala. Yung masiyasat na paghukom ay maliwanag na ipinapakita na nagaganap bago yung kasalan. Merong piging na papasukan. Ngayon gusto kong basahin yon, hindi ko lang dyan nailagay sa internet dito sa PowerPoint natin. Magbabasa tayo rito regarding sa Matthew 22, yung patungkol sa piging na yon na kumakatawan sa investigative judgment. Matthew chapter 22, simulan ko na sa verse 11. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, yung guests doon sa piging o kasalan. Ay do'y nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. So makikita natin dito, yung hari nag-inspect doon sa mga panauhin o mga guests doon sa piging, doon sa kasalan. Tapos yung isa nakita niya na hindi nakasuot damit kasalan. In verse 12, at sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Diba? Kinumpronta siya ng hari. Bakit ka pumasok walang damit pangkasal? Di siya nakasagot. 13. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtatangis o ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Huwag sino mang mag-isip na merong nakakapasok sa langit na may kasalanan. Dahil ulitin natin, kaya ginagawa yung investigative judgment before the second coming of Jesus para makita kung sino ang worthy na makapasok sa langit. Kung sino ang karapat-dapat na makapasok doon. At ang karapatang yon, nakaukit lahat sa katuwiran ni Kristo, Hindi dahil sa iyong kagalingan o anumang merit na meron ka. Wala ka talaga nun. Again, kaya nasumpungan yung 144,000 sa bundok ng Sion ay dahil lamang sa kordero, dahil kay Kristo yon. Okay? So dito, pinapakita uli at binabalik natin sa inyong isipan, walang makakapasok yung tipong pasok ka muna sa langit and then expect ka kung karapat-dapat ka doon. Kasi ang isipan ng iba, pagdating ni Kristo, doon pa pwede ka pang magsisi Titingnan kung sino ang worthy doon. Baka yun ang iniisip ng iba. Hindi yun ang sinasabi rito. Kaya nga meron munang ginagawang pagsisiyasat. Kaya ipinakita rito sa Matthew 22:11 na yung hari tiningnan yung mga guest kung sino yung may damit kasalan. Again, yung damit kasalan, of course, yung kumakatawan sa merito ng Panginoong Yesus. Yung lalo na ginagamit sa Biblia madalas, robe of righteousness. Kumakatawan lahat yun sa katuwiran ni Kristo. Kung sino ang nagtiwala sa katuwiran ni Kristo. So, tini-inspect nung hari doon. Saan ginagawa? Investigative judgment. Kaya nga dapat pumapasok tayo doon by faith. Dahil lang hindi nasumpungang may damit kasalan, anong ginawa? Itinapon sa labas. Diyan na yung pagngangalit ng mga ngipin. Ayan, yung kaparusahan na yun ng atin pong
Panginoong Diyos, di ba? So yan po ang sinasabi rito. So Matthew 25, Daniel chapter 7, Matthew chapter 22, kumakatawan yung gawain sa investigative judgment, the closing work in the heavenly sanctuary. Balikan uli natin ang great controversy. Sabi po rito, previous to the wedding, the king comes in to see the guest. Ito yung binasa natin sa Matthew 22. To see if all are attired in the wedding garment, the spotless of character, washed and made white in the blood of the Lamb. See? Laging nakatuon kay Kristo yung pinag-uusapan natin dito, ha? Wala rito yung tipong, ay, meritorious yung sinasabi ni Melvin. Yan ay legalism. Babalikan ko kayo, antabayanan nyo lang yon. Yung tanong na yun, ha, yun yung sinasabi kong babalikan ko. Sabi rito, previous to the wedding, bago yung alin, yung kasalan, meron munang ginagawang alin, investigation. Kaya ngayong hari pumasok at tiningnan yung mga panauhin. Kung lahat sila'y nakadamit kasalan, yung walang dungis, spotless, walang kasalanan. Bakit? Nahugasan na sila ng dugo ng kordero o dugo ni Kristo. So, sa investigative judgment, doon tinitingnan kung karapat-dapat ka. Hindi doon sa panahon ng pagdating mismo ni Kristo. Okay? This work of examination of character, of determining who are prepared for the kingdom of God, is that of the investigative judgment, the closing work in the sanctuary above. Yan yung title natin. At yan yung sagot pa na karagdagang paglilinaw kung sino na mga miyembro ang tatayo. Yun yung mga tao na pumasok by faith kasama ni Kristo sa investigative judgment doon sa sanctuaryo sa langit. Di ba yun yung paanyaya nga sa Hebrew chapter 4 verse 15? Na pumapasok tayo doon, inaanyayahan tayo ni Kristo. Doon sa luklukan ng awa. Saan ba namamagitan si Kristo ngayon? Di ba sa harap ng Diyos? Sa luklukan ng awa. So paano tayo papasok doon? In person? No. Sabi nga sa binasa natin, by faith paulit-ulit. So yung gawain ng pagsisiyasat ng ating mga pag-uugali ay ginagawa, no? Inihanda yung mga taong ito sa kaharian ng Diyos ay sa panahon ng investigative judgment. Yun yung nagtatapos na gawain sa sanktuaryo sa itaas doon sa langit. So be prepared, mga kapatid, mga kaibigan. Ang mensaheng ito para sa lahat. No? Kahit hindi Adventist, dapat kang maganda. Dahil ikaw, kung ikay tapat sa puso mo at ang Diyos lang nakakabasa niyan, kinakailangan paghandaan mo yung nagtatapos na gawain ng ating Panginoon doon sa sanktuaryo sa langit. Ayon sa Hebreo chapter 8 verses 1 and 2. Sabi nga po rito, tuloy pa ho natin, when the work of investigation shall be ended, when the cases of those who in all ages have professed to be followers of Christ have been examined and decided, then and not till then, probation will close. And the door of mercy will be shut. O ayan, diba? As is kapag tayo'y nagbasa at nagpaliwanag. Ayon sa Biblia at Spirit of Prophecy, kapag ang gawain ng pagsisiyasat na yon ay matapos, kung yung bawat cases, yung kalagayan ng mga tao sa bawat panahon, at lalo na dun sa mga nag-aangkin na mga tagasunod ni Kristo, ay masiyasat na at mapagpasyahan, examined and decided, doon lamang at doon lamang, no? Magtatapos ang magsasara na ang pintuan ng awa. Kapag nasiyasat na at napagpasyahan, then and not till then, probation close. Kapag nasiyasat na at napagpasyahan na, nino? Ni Kristo, yung ating dakilang saserdote, magsasara na ang pintuan ng awa. Yung pintuan ng kahabagan, mapipinid na. The door of mercy
will be shut. So merong tinatawag na hangganan po, yung investigative judgment na nagsimula pa noong 1844. May hangganan at malalaman din natin yung panahon ng hangganan na yon ayon sa ating babasahin. Thus, in the one short sentence, they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Again, Matthew 25. We are carried down through the Savior's final ministration, the closing work, to the time when the great work for man's salvation shall be completed. Ito yung pinag-uusapan. Yung pakikisa ng mga tunay na alagad ni Kristo. Yung mga wit, yung mga butil at hindi mga ipa, hindi panirang damo. Papasok ang kasama ni Kristo doon sa investigative judgment by faith. Kasi katulad sa ginawa noon sa earthly sanctuary, masiyasat na nagkaroon ng matinding pagsisiyasat ang mga Hudyo sa Day of Atonement para hindi sila makast out sa Israel. Yun yung sinisimboluhan ng pinakamalaki na gawain na inaaninuhan, yung gawain ni Kristo sa heavenly sanctuary. Sa Apokalipsis 15:6, ito kasi mga sinasabi nila, paano malalaman kung kailan? At sinabi ba sa Biblia may pagsasara ng pintuan ng awa? Ito babasahin na po natin sa Biblia mismo. Etong sa Apokalipsis 15 mula 1, ipinapakita doon yung 7 salot. Ngayon ay kumakatawan sa kagalitan ng Diyos. Ayon sa babala sa Apokalipsis 14, mula talatang 9 hanggang 11. Sa sino man tatanggap ng tanda ng hayop sa kanilang noo, sa kanilang kamay, tatanggap din naman siya ng alak ng kagalitan. Yung alak ng kagalitan, ito yung 7 salot. Mula 1 at 6 lang yung babasahin natin. Sa 6 na tayo babasa at hanggang 8. Okay? Ang sabi rito, at sa santuario ay nagsilabas ang 7 anghel na may 7 salot na nararamtan ng mahalagang bato. Tunay at makintab at bibigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. Verse 7, at isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 mangkok na ginto na puno ng kagalitan ng Diyos. Yun na nga yung 7 salot na siyang nabubuhay magpakailanman. Verse 8, at napuno ng usok ang santuario mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. At sino man ay hindi nakapasok sa santuario hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Napansin nyo yan, sino man ay hindi nakapasok sa santuario. Bakit? Tapos na. Wala nang nakapasok doon. Bakit? Tapos na yung pamamagitan ni Kristo kapag ibinuhos na yung huling 7 salot. Wala na. Wala nang makapasok sa santuario. Bakit? Tapos na nga yung gawain ni Kristo. Sa panahon na ibinuhos sa ating near future, once the mark of the beast or international Sunday law will be implemented, kasunod na mga event ang pagbuhos ng huling 7 salot at yun ang tanda na sarado na ang santuario. Hindi na nakapasok. So meaning to say, habang ngayon may pagkakataon pa tayong pumasok sa investigative judgment by faith para tayo ay patuloy na magsuko ng ating buhay kay Kristo na Kanya tayong dalisayin upang sa panahon ng Kanyang pagdating masumpungan tayong walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot, walang kasalanan. Ito po yung kasagraduhan ng usapin ng closing work in the heavenly sanctuary according sa Biblia at sa spirit of prophecy. So habang may panahon tayo, sinusuri na natin ngayon pa lang bilang paghahanda sa ating mga sarili na makiisa tayo sa gawain na ginagampanan ng Panginoong Hesus sa santuario sa langit. Maliwanag po ba, mga kapatid at mga kaibigan, yung punto ng paghahanda na dapat tayong maging handa. Eto,
Sa Spirit of Prophecy, Patriarchs and Prophets, balikan natin. Page 201. When Christ shall cease His work as mediator in man's behalf, then the time of trouble will begin. Then the case of every soul will have been decided, and there will be no atoning blood to cleanse from sin. Kapag natapos na ni Kristo yung gawain ng kanyang pamamagitan alang-alang sa tao, magsisimula na yung time of trouble. Anong uri ng time of trouble ito? Ito yung greater time of trouble. Ito yung panahon na ibubuhos na ang huling 7 salot. Kaya nga yung bawat case ng bawat kaluluwa ay napagpasyahan na. At wala ng ano pamang dugo na pwedeng maglinis sa anumang kasalanan sa panahon na natapos na ni Kristo yung pamamagitan. At ayon again sa Apokalipsis 15:8, sarado na. Wala nang makakapasok sa santuario sa langit. Sa araw na yon, dapat tayong masumpungan na walang dungis, walang kapintasan, wala ng kasalanan sa pagdating ng Panginoon. Yan ang maliwanag na sinasabi ho rito. Ang dami pa hong mga tinutukoy rito sa napakaraming sulat, lalo na sa Biblia at sa Spirit of Prophecy. Okay? So yan po ang dapat nating maunawaan dito po sa tanong at sa title na ating inihanda sa mga oras na ito. Okay? So yan po yon. Ngayon, etong binanggit kanina sa page 425 ng Great Controversy na wala na tayong mediator, tagapamagitan. Dito naman sa page 614, ang ginamit naman dito ni Ginang White ay without an intercessor. Kapag natapos na ni Kristo, when He leaves the sanctuary, darkness covers the inhabitants of the earth. In that fearful time, the righteous must live in the sight of a holy God without an intercessor. Wala nang tagapamagitan. Doon sa isa, without mediator. Di ba? Maliwanag ho yan. Yung sinasabi po dyan ng Biblia at ng Spirit of Prophecy. Ngayon, meron ditong babasahin akong paghahalin tulad noong panahon ng mga Hudyo, kung ano yung kalagayan nila, at ano yung magiging kalagayan din ng mga taong patuloy na pinatitigas ang kanilang mga puso sa panahon ngayon sa closing work of ministry of Jesus Christ in the heavenly sanctuary. Sabi rito, when God's presence was finally withdrawn from the Jewish nation, priests and people knew it not, though under the control of Satan and swayed by the most and malignant passions, they still regarded themselves as the chosen of God. Tingnan nyo ito. Binalikan yung panahon noon, sa panahon ng mga Hudyo, na yung presensya ng Diyos wala na sa kanila. Ito nga yung sinasabi nating paulit-ulit. Simula nung tinakwil na sila ng Diyos, ayon din sa sinabi ni Jesus sa Matthew 21:43 ng aklat ni Mateo. Aalisin sa inyo ang bansang aalisin sa inyo ang kahariang ito. Nawala na ang Israel. Inalis na sa kanila ng Diyos yung privilege na sila ay maging bayan ng Diyos. Sabi ni Kristo, ililipat sa bansang nagkakabunga. Ito yung Gentile nation. Yung presensya ng Diyos was finally withdrawn from the Jewish nation. Wala na. Lalo na nung naging sa dulo ng 34 AD, yung 490 years ng Daniel chapter 9. Nagtapos nung 34 AD at yung pinaka-climax yung 70 AD, yung destruction ng Jerusalem. No? Bago yung destruction, ito din sa panahon na pinatay nila ang Panginoon at hanggang sa panahon ng dulo ng 490 years ng AD 34, wala na sa kanila yung presensya ng Diyos bilang bayan. Na-withdraw na sa bansa. Ayon din kay Kristo. Pero hindi ito alam ng mga puno at ng mga pare. Dahil sila ay nasa control na ni Satanas. Pero iniisip pa rin nila, they still regarded themselves, iniisip pa rin nila, yung kanilang mga sarili na sila pa rin ay bayang pinili ng Diyos. Tingnan nyo ang pagiging arrogante ng tao. Kasi sinuway talaga nila. At sa halip, sinuway nila ang Diyos at sa halip na gawin nila yung pagpakumbabang loob at lisanin yung kanilang katigasan ng puso, nagpatuloy sila until such time na natapos na yung 490 years na palugit noong 34 AD.
tinuldukan pa nila ng kasamaan sa pamamagitan ng pagbato at pagpatay sa itinuturing na martir na si Esteban. Binawi na sa kanila ng Diyos yung privilege na yun. Hindi na sila yung bayan. Kaya ingat to sa mga nag-iisip ng mga kapatid yung Israel daw ngayon. Bayan pa rin ng Diyos. Nagtapos na nga sila noong 34 AD. Ayon sa Bible prophecy, hindi ayon sa mga inventong mga imagination na bayan pa rin ng Israel ngayon ng Diyos. That is imagination. That is wala sa sinasabi ng Biblia. Out of doctrine yan, lalo na ng prophecy, especially sa Daniel. So hindi alam ng mga pare at ng mga puno na wala na sa kanila yung kaharian ng Diyos. Pero iniisip pa rin nila na pinili pa rin silang bayan ng Diyos. Grabe ang pagiging arrogante at ingat tayo sa mga ganyan. Yung mga ang hilig mag-claim na kami lang yung mainstream, kami lang yung nagsasabi ng totoo. Wala naman panuntunan ng church na ganun. Yan, katulad din ng mga Hudyo noon, ganun sila ka-arrogante mag-angkin. Okay? So ito pa. So, eto naman ngayon. Ito nga, kaya nga paghalin tulad So, when the irrevocable decision of the sanctuary has been pronounced and the destiny of the world has been forever fixed, the inhabitants of the earth will know it not. The forms of religion will be continued by a people from whom the Spirit of God has been finally withdrawn. So kapag yung desisyon, irrevocable, hindi na pwedeng bawiin. Yung desisyon ni Kristo sa pagtatapos ng kanyang gawain sa sanktuaryo ay na-pronounce na. Ano yung pag-pronounce? Babasahin uli natin. At yung destiny ng sanglibutan, naka-fix na yan, forever. Naka-fix na yan, hindi na mababago. Hindi yan malalaman ng sanglibutan. Katulad din noon sa mga Hudyo. Inalis na sa kanila yung kaharian ng Diyos, hindi nila alam. Akala nila, pili pa rin silang bayan ng Diyos. So ganun din sa huling araw, kapag natapos na ni Kristo, yung kanyang gawain sa sanktuaryo, iniisip pa rin ng sanglibutan, diretso pa rin tayo, normal pa rin ang takbo ng lahat. Di nila alam, naka-fix na yung kanilang destiny. Pero tuloy-tuloy pa rin yung anyo ng mga religious practices. Magpapatuloy yan. Ipagpapatuloy yan ng mga tao na binawian na ng banal na Espiritu. Kalungkot, di ba? So, yung pronouncement, ito yun. Revelation 22:11. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. So yung mga liko, magpapakaliko pa. Yung marumi, magpapakarumi pa. Yung matuwid, magpapakatuwid pa. Yung banal, magpapakabanal pa. Ito yung declaration ni Kristo ng pagtatapos ng gawain niya sa santuaryo bago siya dumating. Yung liko, magpapakaliko. Marumi, magpapakarumi. Yung matuwid, magpapakatuwid. Banal, magpapakabanal. Ito yung binabanggit na pronouncement, irrevocable decision sa sanctuary sa langit. Kaya nga, di ba, ang kasunod nun ng verse 11 ay yung pagdating ni Kristo. At sabi rito, the coming of Christ does not change the characters. It only fixes them forever, beyond all change. So yung mga nag-iisip na, hingi na lang ako ng tawad pagdating ng Panginoong Yesus, pagdating mismo, wala na. Naka-fix na nga. Yun yung pinaghahandaan natin ngayon pa lang habang si Kristo ay nagpapatuloy pa rin na namamagitan sa sanktuaryo sa langit. Dapat inaayos na natin yung mga sarili natin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ever ready yung kanyang biyaya. Kaya yung pagdating ni Kristo ay hindi na magbabago ng ating karakter. Anong sinasabing hihingi ka pa ng tawad? Ginagawa na nga through investigative judgment ayon sa Matthew 25. Yung parable, Matthew chapter 22, regarding doon sa hari na tiningnan yung mga panauhin doon saan? Sa piging. Tiningnan yung mga panauhin, sinong karapat-dapat, sino may damit. Ginagawa yon sa investigative judgment. Tinitingnan ng hari, sino yung may damit kasalan? Sino yung mga lubusang nagtiwala kay Kristo? Sino yung mga nabago yung karakter? Sino yung mga taong hindi tumututol na mabago ang kanilang karakter? Sino yung mga taong hindi pinagtatawanan na kaya pa rin pala nating magtagumpay laban sa kasalanan? Kaya kung ikaw ay paladuda, na kayang baguhin, na kaya mong pagtagumpay ng kasalanan, pinagtatawanan pa ninyo,
Kaawa-awa ang magiging kalagayan ng mga ganun ang isipan. Dahil hindi ka pumapasok na kasama ni Kristo doon sa masiyasat na pag-uukom. Pumapasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Ilang beses natin binasa yun. So yung pagdating ni Kristo, tandaan natin, hindi yan yung panahon ng pagsisisihan mo pa ang kasalanan mo. Wala na. Forever fixed na yan. Kasi ang pagdating ni Kristo ayon sa verse Matthew 22 verse 12, kasi sa verse 11 yung solemn pronouncement na ang destiny ng tao ay nakafix na sa langit o impyerno. Kasi sa verse 12 ang pinapakita doon ay ganito. Ang sabi, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kaniyang gawa. O, yung pagdating ni Kristo, pagbibigay na lang ng reward and punishment. Kung paano yung iyong ginawa na sinisabi mo, ako'y may pananampalataya, hindi naman nakita sa buhay mo. Ayan. Pinipilipit ito ng mga evangelical Seventh-day Adventist eh. Paggawa yan, ibig sabihin, maliligtas ka batay sa ginawa mo. Ano na lang sila doon? Pinipilit na lang nilang isiksik yung kanilang mga sarili doon sa isang butas na napakalalim na pwede namang lumabas. Pas pinili nilang isiksik yung kanilang sarili sa butas na yun eh. Hindi naman yung gawang ng sarili mo para ka maligtas ang pinag-uusapan dyan. Ganun nila nilalabo yung Biblia eh. Di ba? Anyway, babalikan natin yun, yung mga puntong yun kasi mayroong mga tanong dyan patungkol doon. So kaya nga sabi sa early writings, Bible Spirit of Prophecy, yung ating halinihin ng binabasa. Early writings, page 281, the sweet voice of mercy was no more to invite them. When the saints and all heaven were interested for their salvation, they had no interest for themselves. Life and death had been set before them. Many desired life but made no effort to obtain it. So yung matamis na tinig ng habag ay hindi na, wala nang maririnig na invitation pa. Kasi na-pronounce na sa langit during sa time ng pagbuhos ng 7 salot. Ano sabi? Apokalipsis 15:8, wala nang makapasok sa santuario kasi nagtapos na nga yung gawain ni Kristo. Sarado na. Dati meron ka pang pagkakataon, ayon ho rito, binaliwala mo. Maraming gusto ang buhay pero walang effort na ginagawa para makamtan ito. Kaya, paano magkakaroon ng effort? Igalit nga sila sa effort eh. Ang kanila naka-equate agad. Pag sinabing effort, meritorious, ganun sila nakakulong. Yun yung binabanggit nating mas komportable na silang manatili doon sa butas o sa hukay na yun. Ayaw na nilang lumabas doon. Sa kanila, effort means merit. Ganun sila mag-isip. Samantalang paulit-ulit na sinasabi sa Biblia at sa Spirit of Prophecy na itong effort o gawa mo, yan yung produkto, yan yung bunga. It's either positive or negative. It's either naghambol ka kay Kristo, yung bunga ng iyong buhay ay mabubuting gawa dahil sa gawa na pinangako sa Efeso 2:10. Inihanda yun ng Diyos ng una pa lang. Yung mabubuting gawa na siya mong lalakaran. Diyos ang gumagawa nun. Kaya hindi meritorious yung effort o gawa na pinag-uusapan dito. That's why, again, i-quote ko si Pastor Salo, grace is not against effort. Grace is against merit. Ganun dapat kayo mag-isip. Ano ho? So yun ho yun. Di ba? Napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. If you love me, keep my commandments. Effort ba yun? Of course. At yun ay sa pamamagitan siyempre ng kapangyarihan ng Diyos. So yun po yung yung topic natin ho rito. Salamat doon sa kapatid o kaibigan man na nagtanong doon sa bagay na yon regarding sa ang Adventist Church ba ay mananatiling nakatayo sa huling araw? Sabi sa Spirit of Prophecy, it may appear as about to fall but it does not fall. Sino ang mawawala dito? Yung mga yung mga walang laman, yung mga chaff, mga walang laman. Kiyaw lang ng kiyaw. Pag wala kang laman, yun lang yung kaya mong gawin. Di ba? At tayo rito, ang direksyon po natin, magpabatid lang kung ano yung totoo, kung ano yung tama mula sa Biblia, sa Spirit of Prophecy, at sa ating fundamental doctrines. Yun lang yung layunin po natin dito sa programa at wala ng iba pa. Kaya kung anuman yung ating naririnig
siyasatin natin sa Biblia kung nababasa ba doon o hindi. Wag tayo magpa-apekto masyado, mga kapatid, mga kaibigan. Focus po tayo sa ginagawa ng Panginoon ngayon. By faith, pumasok tayo by faith. Ayon din sa panawagan sa Hebreo 4:15, doon sa luklukan ng awa. Di ba? Napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Okay? So yun. Yung ating ginawang paksa na magandang tanong nung atin pong kapatid na yon. Okay? Or kaibigan. So tapusin natin ang programa sa pamamagitan ng panalangin, and then babalikan ko po yung mga babatiin natin at babasahing mga comment po rito. Tayo po'y manalangin at magtalaga muli sa atin pong Panginoong Diyos. Ama naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit, salamat ng marami, Panginoon, na inyong ginabayan kami ng inyong Santong Espiritu, na muling nailahad yung napakasolemning gawain ng aming Panginoong Hesus, na dapat kami ay makasama sa pamamagitan ng pananampalataya diyan sa piging, at para kami ay maratnan ninyo na ninanais na gawin ang inyong gusto, na hindi kami masumpungan ninyo na may dungis, may kapintasan o anumang kulubot sa aming pagkatao. Hindi namin kayang gawin sa aming sarili, kaya't kami patuloy na aasa sa inyong biyaya at sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na kami po ay mabago ayon sa larawan ng aming Panginoong Hesus. Igawad sa bawat isang karunungan, matibay na pananampalataya at buhay na merong pagpapakumbabang lubos sa inyo para gawin ang inyong mabuting kalooban sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon. Alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tapos na po tayo at babati na po ako rito. At magbabasa po ng inyong mga marahil ay comment. From Brother Vernon Arguelles, ang katwiran ng iba na kung saan ka masaya, suportahan na lang kahit labag sa turo ng Biblia. Ay, principle ng taga-sanglibutan kasi yan, Brother Vernon. Brother Ronnie Shador, Brother Emil Delgado, Sister Marciana Vasquez, Sister M. Scalica mula po dyan sa Park Homes sa Muntinlupa, Sister Salome Aviles, Brother Aham de Leon, ayaw kasi maungkat ang mga favors at compromise na ginawa at patuloy na ginagawa ng GC officials. Siguro may kausap dito si Brother Aham. Brother Herson Alvarez, Brother Haniel Barutel, Brother Ronald Rendora, Brother Leonardo Santa Rosa, Adya Arine, Sinaida Gunay Santok. Amen po, pero nakakawa naman sila gaya din ng Mr. Ko, hindi rin siya naniniwala sa aral ng SDA. So, idalangin lang natin. Meron pa tayong pagkakataon lahat. Sabi ni Brother June Reyes, yun ang nakakalungkot. Okay, naputol, lumakyat ng mabilis. Sister Judylen Rada Pimentel Soriano, Brother Mandy Soriano, maligayang panunood. Sister Judylen Tanwat ko rin. At ganun si Brother Tardel, binabati natin. Yun matagal mong nakasama sa Remnant Church, pagdating ng shaking time ay may nangahulog sa mga butas ng bithayan. Ano pa kaya yung mga nagsisilabas at aatake pa sa Remnant? Yun na nga, Brother June. Brother Nanding Fernando, Rona Salaver, Angeline de la Cruz, Brother Cesar Santa Maria, Earl Don, FS. Okay? Ilonggang Mendoreño, marami ayaw sa truth, lalo kung di nila gusto ang nagsasabi. Ang gusto lang nila, yung gusto lang nila marinig. Hindi importante kung totoo o hindi, basta yun ang gusto nila marinig. Yan na nga. Brother Ritzley Binliro, kaya bro, darating si Christ Saturday. Mga date setting ito kapatid ha, iwasan mo na yan. Sister Tessie Dizon, okay, Sister Ruth Aguilar, Brother Neil Momongan, yan. Brother Jesse Oliva, si Ate Baby Reyes at si Kuya Boyat Reyes, binabati ko po. Alden Adufina, Sister Cleofe Magtibay,
Ang iglesia po ay mga panauhin sa kasalan, hindi bride. Ayan, yung mga guests, sinisiyasat nga po ayon sa Matthew 22. At ginagawa yon doon sa investigative judgment. Si Pastor Romer Tapok Apilit, watching from Orbistondo, Pangasinan. Maligayang panunood, Pastor. Mabel Celestre de Vera, yan. Sister Adelaida Trajano, Brother Leonardo Santa Rosa, kailangan talaga ngayon palang dapat magiging tapat tayo sa Panginoon, dahil kung hindi, paano kung mamatay ka ngayon tapos hindi pa nagiging tapat. Yan na nga yung close of probation ng tao pagdating din ng kamatayan niya. Si Brother Melo Prince Mark Jordan, purihin ng Diyos, napakaganda po ng plano ng Panginoon. Amen. Balingit Lowell, Marcos Juan, yan. Sige po, pakishare po yung atin pong video ng ROF para makinabang yung iba. Sister Baby Sian Liamar, Laila Belia Gonzalo, okay. Sister Michelle Estomago, Jonah Alvarez, Brother Edwin Bitsaida, a very truthful and timely message, watching and praying. Praise God, kapatid na Edwin. Sister Rowena Oribiana, yan. Brother Luis Sublatin, ang aking pinsan, Neil Tabat Salvador, dyan sa Kabuyao, Laguna. Jimbet Jom Katungal, ayan. Brother June Mayol Siscon Jr., okay. Sino pa? Brother Ricardo Garcia, Brother Robert Aviles, tama naman po yung talata na tulan ayon sa mga gawa, yung gawa na nahayag sa buhay natin. At kung ayon sa kalooban ng Diyos o laban sa kalooban niya. Yun na nga, Brother Robert. Anyway, na-announce na natin kanina yung ating seminar na gagawin dyan. Si Brother Mayo de Leon Loyola from Pasig. Okay. Sister Leia Riyadh from Riyadh, Saudi Arabia. Brother Harvey. Brother Leonardo Santa Rosa, yan talaga ang aral na kilala ko noon hanggang ngayon. Amen, kapatid na Leonardo. Jeremias Corpus, si Brother Jason Mendoza, well said bro Melvin, let's pray for them kasi pare-parehas tayong tumanggap kaso they need prayer. Sa lahat po tayo, kailangan ng panalangin. Brother Gerwel Sedenio, okay. Brother Richard Galang, basta wag lang magpa-distract para sa pinakalayunin ng SDA Church ang magpagamit sa Panginoon na ipahayag ang pabalita ng 3 anghel. Amen, kapatid na Richard. Ang ganda. Tama yun. Huwag magpa-distract. Huwag kayong magpa-distract. Kung sino man nadidistract. Kasi yung aral na narinig natin mula sa ating church, aral po yan na mula sa Biblia. Alam nyo, merong principle na gusto kong i-share sa inyo. Yung aral na dalisay, na aral ng kinagagalitan ng dragon, matibay yan dapat sa ating mga buhay. Okay? Kumbaga parang ganito, dahil aral na matibay yan, hindi ka nadidistract, hindi ka natitreaten sa sino man. Kahit ano pang sabihin nila. Hindi ka natitreaten. Kasi alam mo, yung tinatayuan mo, alam mo kung ano yung tinutumbok mo, alam mo kung ano yung direction mo, alam mo kung sino ang nasa unahan mo. Alam mo yun. Kumbaga parang isang leon. Yan ang magiging kalagayan mo. Diba? Pag sinabing lion, kumakatawan yan sa pagiging hari ng kagubatan. Yun yung paniniwala. No? Lion. Tandaan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, na ang isang leon, hindi po yan natitreten sa kahol ng isang aso. Sana sundan nyo yun. Ang isang leon ay hindi nababahala sa kahol ng aso. Kahit anong kahol ng mga aso dyan, kung ikaw, leon ka, hindi ka threatened. Hindi ka nababahala. Can you imagine leon pumatol sa aso? Alam nyo nang ibig nating sabihin dyan. Okay? Ganon yon, yung doktrina ng Panginoon na tinanggap natin galing sa Biblia, kumakatawan sa leon, kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo at ang dami pang mga simbolo. Hindi ka dapat nadidistract sa kahol ng aso. Aso lang yan, ikaw ay leon. Yan. Sinare ko lang po sa inyo.
Talagang kahul ng aso, ha? Oy, Brother Joel Baltazar. Ayan, ligayang panunod kapatid. Pasyal ka uli sa Pasig. Bukas nandun ako. Meron kaming meeting dyan. Jomer Bato. May tinatanong siya, Brad, saan na si Pastor Ronald Obidos? Sa Isday pa ba siya? Hindi na po, kaibigan. Nandun na siya sa ibang samahan. Ayun. Wala naman akong balita kung anong samahan yun. Basta na sa ibang samahan. Brother Val Crooks, tama po Bro Melvin, madami nga mga ngaral at ibang mga pastors ngayon na allergic sa word na effort. Akala agad nila, nag-claim ka na agad ng merit pag nangaral ka about sa effort na ating gagawin. Ganun nga kahit di naman po tayo nag-claim kasi lagi naman po tayo nakaugnay kay Kristo. Yun yung mga binabanggit ko nga kapatid. Maliwanag, matatag na yung turo natin. Mga distraction lang yung mga ganyan. Okay? Angeline de la Cruz, tandaan mo yung kwento tungkol sa leon at sa aso, ha? Delmer, okay. Walter Dinggil, yan. Omni Destructor, Brother Oliver Estareja, praise God kapatid. Dario Magas, Brother Meo Loyola, kasama sa walang laman yung mga nagpapalabnaw ng kautusan kahit nabasa sa Biblia, yun, gusto pa din nilang pagsunod ang kanilang ginagawa. Aligarda Tora, Merly Beltran, yan, lumalabas dito sa huli, Banjo and Company. Ayan. Brother George Ilustre from Candelaria, Quezon. Sister Elma Flores from Gonzaga, from Karawan, Gonzaga, Cagayan. Seventh-day Adventist Church. Maligaya pong panunod sa inyo, mga kapatid dyan sa Cagayan. Brother Jonathan Buatona. Ayan. Sabi ni Sister Leia Riyad, kalimitan ko na lang po, kalimitan ko na lang po ang live ng ROF. Panoorin ng review kasi bihira ko lang maabutan ang umpisa. Okay lang po yun. Sa inyong convenient time, pwede nyo pong mapanood yun. Pero yung gustong sumabay sa live, okay din po. Chisel Oliva, Sister Baby Sian Liamar, Sister Elma Flores, happy Sabbath to all. Pastor, pasama po prayer, family po, health, relationship, financial, thanks po. So, generic. Hindi po ako pastor, ha? Brother Melvin po. Melvin Sarmiento. Babette Rosales, Brother June Olgina, Brother Jerry Paras, Brother David Martinez from Cavinti, Laguna, with Bro Bong de la Torre. Please greet si Brother Lito Panagsagan sa Kabuyaw, laging nanonood ng Reasons of Faith Media Ministry. Thank you and God bless. Yon, maligayang panunod po sa inyong lahat ng mga nabanggit nating pangalan ho dyan. Neil Villavisa from Moncada, Tarlac. Yan, maligayang panunod po sa inyo. Kitty Meli Conde, Brother Mark Rosello Sahagon, dyan po sa Australia. Okay? Ricky Riconalia from Bacolod. Yan. Sabi ni Brother Robert Aviles, malinaw po ang pagkalatag ni Bro Melvin sa kaligtasan. Ayon sa Biblia, walang labis, walang kulang. Praise the Lord, kapatid. Nalia Canabano from Pagarigan, Coniabano. Ayan. And Richard Caniabano. Ayan, mga binabati natin. Felix Samoras. Sabi ni Brother Vernon Arguelles, huwag ka maging katulad ng tiger at donkey. Tita Eileen Hernandez de Jesus at si Tito Al at ang buong family dyan sa Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh, binabati natin. Naku, wala na, naputol na po. So, yon, at least tapos na naman po tayo. Greetings na lang yung ginagawa ko po rito. At naputol lang yung nag-ano na siya. So, pasensya na po doon sa ibang hindi ko po na bati, pero binabati ko po kayo sa espiritu at sa katotohanan. So, magpapaalam na po tayo. Ang programang
Reasons of Faith ay muling nagpapasalamat at pansamantalang nagpapaalam po sa inyo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sa susunod na sa susunod na Biyernes pala baka wala tayo kasi nandoon tayo sa Revival and Reformation sa Paradahan. Again, doon sa Paradahan, Seventh-day Adventist Church sa Tanza, Cavite. Simula po sa Sunday, 6:30 p.m. hanggang 8 hanggang Friday, yun po yun. At sa Sabado ay alas 11 ng umaga, yung final 7th seal na tatalakayin po ng inyong lingkod. So yun pala, wala pala tayo sa Friday. Sige, hanggang sa magkita na lang po tayo, babalik ang programang Reasons of Faith. So pagpalain po tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan.